Magandang umaga mga ka-agri. Welcome sa isa na namang episode ng Agrinihan, Bayanihan sa Agrikultura. Ngayon ituturo po namin sa inyo paano mag-pruning ng determinate tsaka indeterminate tomatoes para maparami po natin yung bunga. Coming up. What's up mga ka-agri? Welcome to our channel. Nandito kami para magbigay sa inyo ng mga simplified farming methods. Para sa mga farming tips, solutions, and ideas, mag-subscribe lang po kayo sa aming channel, i-click nyo po yung bell para lagi kayo updated sa mga bagong videos namin lalabas. Ang episode po natin ngayon ay tungkol po sa pruning. So ituturo po namin sa inyo paano mag-prune ng kamatis, yung determinate tsaka indeterminate. And kung sa tingin nyo po very interesting yung topic na to, i-cultivate nyo naman yung like button. And abangan nyo rin po sa dulo ng video na to, papakita ko po sa inyo paano mag-clone ng kamatis. So ano po ba yung pruning? So yung pruning po, yan yung pag-aalis natin ng mga unwanted leaves tsaka mga unwanted branches, yung mga suckers. So ito po yung tanim kong kamatis, ito po ay cherry tomato. So nabibilang po ito sa indeterminate tomato. So bakit po ba kailangan natin mag-pruning? So kailangan po natin mag-pruning para magkaroon po ng airflow dito sa gitna ng inyong mga tanim. Kasi pag hinayaan natin itong maging madahon, wala pong hangin na nakakadaan, then ito pong kamatis kasi very susceptible sa mga diseases. So madali siyang magkaroon ng sakit, fungus. So kailangan niya po ng airflow. So binabawasan po natin yung mga dahon, mga sanga sa lower part. Ngayon pag-usapan po natin yung determinate tsaka indeterminate tomatoes. So pag sinabi po natin determinate, ibig sabihin po nito, ito po yung mga variety ng kamatis na namumunga in just short period of time. Mga 3 months namumunga na siya, then halos sabay-sabay pong nahihinog yung mga bunga. Then dahan-dahan na yung kanyang production hanggang sa mamatay. So yan po yung determinate. Yung indeterminate naman na tomato, yan po yung mga variety ng kamatis na tumatagal. Yan. Isa po sa mga example ng indeterminate, yung mga cherry tomatoes, yung mga vine type na kamatis. Yan po yung tumatagal. Hindi siya namumunga ng ganun karami tulad sa determinate, pero tuloy-tuloy po yung kanyang pagbubulaklak tsaka pagbubunga. Bago po tayo mag-pruning, alamin muna natin yung parts ng kamatis. So ito po, itong pinakagitna, ito po yung kanyang main stem. Ito po yung mga dahon. Yan, mga leaves. Then pag sinabi po nating side shoots o suckers, ito po yun. Yung tumutubo sa pagitan po ng sanga ng dahon tsaka nung main stem. So ito po yung suckers. Ito po yung tanim kong cherry tomato, naka-inverted planting po ito. So gagawin ko na lang ng video paano po magtanim sa inverted container. Yan. Ito po pwedeng ilagay sa mga limited space. Tapos sa ibabaw, pwede pong taniman ng mga leafy vegetables tulad ng pechay, mustasa, ng lettuce para hindi sayang sa space. Ito po sinasabit ko lang sa mga area na naaarawan. Kahit maliit ng space, pwede siyang ilagay. Hindi siya disturbo. Then ito po meron na siyang mga side shoots. So, ito po yung main stem ng aking cherry tomato. Pagdating niya po dito, nagkaroon siya ng side shoots. So nagkaroon siya ng secondary stem. Ito. Then nagkaroon siya ng mga side shoots ulit. Tapos ito yung pinaka-top niya. Meron pa ring bulaklak. Yan. Tapos ito naman yung pinaka-main stem niya. Yan. Nagkaroon ulit ng mga side shoots. Yan. Okay, so ngayon po, ituturo ko sa inyo paano mag-pruning ng determinate tomatoes. Dito po sa pag-prune natin ng determinate tomato, wag po kayong magpo-prune dito po sa pinaka-top. Yung pinaka-main bud niya, yung pinaka-talbos, wag nyo po siyang puputulin. Kasi pag yan pinrune nyo, ang tendency po niyan, mag-i-stop na yung vegetative stage ng isang halaman, hindi na siya lalaki. So magpo-produce na siya ng fruits. Konti yung mapoproduce niya. So dito po sa determinate, so kailangan lang natin alisin yung mga suckers below ng kanyang bud, yung pinaka-talbos. So alisin lang natin. Ito po merong maliit. Ito po. Yan. Ito po ay suckers. So aalisin natin yan.
Tapos yung mga dahon din sa ibaba na sira na. Yan. Very normal po ito sa mga kamatis na nasisira po yung mga lower leaf. Kasi malapit sa lupa, nagkakaroon ng mga fungus. Yan, nasisira. So, pwede natin yan alisin. So, ito. Alisin na po natin yung mga sirang dahon. Kuha lang po kayo ng matalim na kutsilyo o kaya gunting. So, gupitin nyo lang po yung mga sirang dahon. Then, dito naman sa suckers. So, ito po yung main stem. Tapos, pagdating niya dito sa pinaka tangkay ng dahon, itong dahon na to, yung tangkay niya, may tumubo po na sucker. So, para maalis ito, since ito po ay maliit pa, baby pa, pwede natin siyang kamayin. So, twist nyo lang sa patagilid. Yan, madali lang alisin yung mga maliliit pa na suckers. Yan. Inaalis natin yung mga sucker para yung concentrate po ng growth ng halaman dun sa pinakatalbos. So, lalaki muna siya bago siya bunga. Dito naman po sa indeterminate tomato, sa ating cherry tomato, ito po vine type. Ganon din, pwede natin alisin yung mga dahon na malapit sa lupa. Kasi yan madalas nasisira. Tulad po nito, medyo sira-sira na yung dahon. Pwede natin siyang alisin. Then dito po may tumubo na mga side shoots. Ayan. Pwede natin itong alisin. Pwede rin natin siyang iiwan. So, yung characteristics po ng mga suckers, pwede siyang tumubo, maging secondary vine. Then, pwede siyang mag-create pa ng panibagong side shoots o suckers. So, ito po yung main stem natin. Pagdating niya po dito, nagkaroon siya ng secondary dito sa baba. Ito yung secondary stem natin. Tapos, ito naman ay nagkaroon din siya ulit ng panibagong suckers. Ito, may bulaklak. So, tumutubo po yung suckers sa pinaka tangkay ng mga dahon. Ayan, so, parang balikat ng mga dahon. So, ito po, may tumubo ulit na panibagong suckers. Pero, tignan natin dito, meron siyang bulaklak. So, huwag na natin muna siyang alisin. Then, ito yung secondary pa rin. Secondary natin na stem. Ayan, namunga na siya. Then, pagdating po dito, meron ulit siyang suckers. Ito po, pwede natin itong alisin. Then, pagdating po dito sa dulo, ayan, may bulaklak siya ulit. So, pwede natin ito. Ito rin. Ito ay sucker din ulit. So, pwede natin itong alisin. Pati ito. So, ito po medyo maliit pa. So, pwede natin itong kamayin. Baliin nyo lang. Dahan-dahan lang para hindi po mabali yung mga main stem. So, ito yung ating secondary stem. Tapos tumubo po itong sucker sa pagitan ng dahon. Pwede natin siyang alisin. Wala naman siyang bulaklak, so pwede natin siyang gupitin. Para yung concentration mapunta po dun sa vegetative growth. Tapos magkaroon po siya ng maraming mga bulaklak. Pwede tayong mag-iwan ng mga side shoots from main stem, tapos secondary. So, lahat ng mga side shoots na nakakonect dito sa main stem, pwede natin siya iwan. So, mga 4 na piraso para marami din po siyang ibubunga. Then, itong mga sirang dahon, pwede na natin gupitin, alisin. Itong side shoots po na nakadikit sa main stem, pwede natin siya alisin. Tira lang tayo ng isa dun sa likod kasi pag dito natin siya pinatubo, yan, magkasama sila dito sa side ng pinaka main stem. So, doon na natin patutubuin sa kabilang side. So, ang alisin lang natin na side shoots o sucker dito sa side po ng main stem. So, gupitin niya lang siya. Yan, ito hayaan muna natin. So, tignan natin sa mga susunod na araw. Ito pong kamatis na kailangan siya ng mga nutrients, ng macro tsaka micronutrients. So, nitrogen, phosphorus, and potassium. Nitrogen para gumanda yung dahon, phosphorus para po gumanda yung kanyang root system, then potassium para sa overall growth ng halaman tsaka sa pagpaparami po ng bulaklak tsaka bunga.
Then nangangailangan din po ito ng calcium para hindi po masira yung mga bunga. Kasi pagkakakulang po ito sa calcium, nagkakaroon po ng blossom end rot, nabubulok po yung dulo ng mga kamatis. Kaya yung ginagamit ko pong potting mix, hinahaluan ko po ng eggshells. Ito po mga dinurog na. Ito matagal na to, eggshells na to sa aking compost. Nilalagyan ko yung aking potting mix. Pero ito po, pag nilagay nyo yung eggshells, matagal po ito bago makarelease ng calcium. So kung meron kayong compost, doon nyo siya ilagay. Pero kung may problema na yung inyong kamatis, nabubulok yung bunga, tapos nilagyan nyo lang ng eggshell para ma-supplement yung calcium deficiency, hindi po yun ganun ka-effective. Kasi itong eggshells ay slow release na fertilizer. So matagal niyang i-release yung calcium. Pero kung gusto niyo po ng mabilis na solusyon, pwede kayong gumawa ng calcium phosphate. So ilalagay ko na lang yung link sa dulo ng video na to para malaman niyo po paano gumawa ng calcium phosphate. Yun po, mas mabilis. Pwede natin agad mabigyan ng calcium yung ating tanim. So ito po yung pinutol nating side shoots, suckers. Pwede pa po natin itong itanim. Pwede po itong maklone. So alisin nyo lang po yung mga dahon. Gupitin lang natin siya. Ito kasing katawan ng kamatis, meron po itong ability to create roots. Ito pong maliliit na tinik sa katawan ng kamatis. So dyan po lumalabas yung mga ugat. So ibabaon lang natin siya. Then pwede na itong mag-produce ng panibagong tanim. So ito po, gupitin nyo lang tapos ilubog nyo hanggang sa pinaka pangalawang dahon. Yan. So yung kamatis kasi, kung nakalubog yung katawan ng kamatis, nagkakaroon po yun ng ugat. So kung may babaon nyo po ng mas malalim, mas maganda. So mas marami siyang ugat. So ito po yung way para makapag-clone tayo ng kamatis. Pwede natin itanim yung mga pinruning natin na suckers. Shoutout po pala sa ating mga viewers, sa kapatid po ni Christian Makasait, kay Prince Kian Makasait. So happy viewing! Kung nagustuhan nyo po yung video na to, i-like nyo lang. And sana po tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Kung meron pa po kayong mga katanungan, mag-iwan lang kayo mensahe sa ibaba at susubukan po namin sagutan isa-isa. Maraming salamat po. Happy farming!